Pastor Jeff, alam ko pong maraming mas mabibigat na suliranin sa mundo ngayon pero nais kong ibahagi ang sitwasyon at humingi sa inyo ng payo. Mayroon kasi akong kaibigan na matagal ko ng lihim na minamahal. Lalong naging malapit kami dahil magka-opisina kaming dalawa. Sa bawat araw na magkasama kami, mas lalo ko po siyang minamahal. Pero malinaw po sa akin na hindi ganoon ang nararamdaman niya para sa akin. Sa totoo lang, wala siyang ideya na ganito ang nararamdaman ko. At kahit gusto kong ipagtapat ang nararamdaman ko para sa kanya, pinipigilan ko dahil ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Ano bang dapat kong gawin gayong ako'y nagmamahal ng isang taong hindi naman ako mahal? Lagi po akong nagdadasal na sana ako ang piliin niya. Nasasaktan ako kapag naririnig ko ang mga kwento niya tungkol sa ibang mga babaeng nagugustuhan niya. Gusto kong mag-move on pero parang hindi ko alam kung paano, Pastor. Nakakalungkot na hindi nasusuklian ang pagmamahal ko. Minsan naiisip ko nga, Lord, bakit ako nagmamahal ng ganito kung wala naman palang patutunguhan? Anong say mo, Brad? Well, una sa lahat, Ate Bernadette, maraming salamat sa tiwala mo kasi iba rin yan ay mag-open up ka ng iyong sinasaloob sa publiko, di ba? So hindi madali pinagdadaanan mo at nais kong ipabatid sa'yo, marami naman ding may dumadaan sa ganyan. Sa tagal ko nagpapastor, ano? Ang magmahal ay hindi kasalanan. Sa katunayan ng pagmamahal nga, regalo yan ng Diyos. Kasi nga, God is love. Pero gaya ng ibang regalo, Bernadette, kailangan din natin itong gamitin ng may karunungan, may wisdom. Okay, sa pagkilala kung ano ba talaga purpose na to. Yung tinawag nating unrequited o one-sided love, pag-ibig na hindi nasusuklian ay isa sa mga pinakamasakit na karanasang mararamdaman ng isang tao siguro, no? Lalo na sa case mo dahil araw-araw mo siyang nakikita at nakakasalamuha. So hindi ito mababaw na issue na, no? Ito isang sugat na unti-unting bumabalot sa puso mo. So yung tanong mo, kasalanan bang magmahal ng tao hindi ka mahal? Ang sagot diyan, hindi. Pero papanganib ito kapag yung damdaming ito humahadlang na sa iyong peace, sa iyong purpose at sa relationship mo sa Diyos. Sabi nga sa Proverbs 4:23, guard your heart above all else for it determines the course of your life. Yung damdamin mo, Bernadette, bagamat totoo at malakas, hindi dapat ito maging batayan ng ating mga desisyon lamang. Hindi lang puro emosyon. Puso man ang umiibig, ang Diyos pa rin ang dapat nating sundin. So, very short lang, una isuko mo sa Diyos yung nararamdaman mo. Sa Kanya mo i-open up yan, huwag kang mahiya, carry niya yan. Pangalawa, huwag hayaan ang damdamin na magdikta ng direksyon ng buhay mo. May mga panahon talaga yung puso natin mahilig umabol sa mga bagay na hindi naman para sa atin. Hindi lang naman sa love life yan. May mga tao hinahabol career, habol ng habol, hindi naman para sa kanila. May mga tao habol ng habol, material na bagay, hindi pa panahon, di ba? Kung ano na pinag-uutang mo, hindi pa naman dapat habulin. Pero tandaan mo, Bernadette, mahal ka ng Diyos, okay? So, sapat na pinoprotektahan ka niya sa relasyong mari-kasira mo. At pangatlo, sabi ko nga, alagaan mo yung puso mo, Bernadette. Mag-set ka ng boundaries kung kailangan. Kung araw-araw mo siyang nakikita, unti-unti kang medyo maglagay ng boundaries. Kung di naman kailangan sa meeting kasama ka, huwag ka nang sumama. Parang kasing lalo mo lang nilalagay sa alanganin yung puso mo. Hindi ito selfishness, kundi self-stewardship. Isang paraan ng pagpapahalaga sa sarili mong emosyon at pananampalataya. So manalig ka, may magandang plano sa Lord. Ang Diyos hindi na nanatiling tahimik sa mga pusong naghihintay. Habang ikaw'y naghihintay, Bernadette, ng healing, closure, o bagong simula, maging bukas ka rin sa pagtuturo ng Diyos sa iyo sa tamang panahon, bagong direksyon. So huwag ka matakot. As I end, bitawan ng isang bagay na hindi naman talaga hawak mo ang ending. Mahirap, yes, pero hindi ka nag-iisa. Nandito kami para mag-pray sa iyo, tumulong sa iyo, at tandaan mo, ingatan mo ang iyong puso because sabi ko nga kanina, Proverbs 4:23, Bernadette, guard your heart above all else for it determines the course of your life. Tayo manalangin, Panginoon. Alam kong hindi naman biro ito pinagdaanan ni Bernadette. Ito yung natural sa mga taong na-in love. At magamat mahirap arukin yung kanyang ending, ikaw na Lord ang tumulong sa kanya na maunawaan niya at magkaroon ng clarity kung ano dapat i-pursue at this season of her life. Baka career muna, magalingan niya muna sa kanyang trabaho. At who knows, mabibigay din ni Lord ang desire ng heart niya. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.